Nagising ako at pakiramdam ko, itinapon na ako ng buong mundo. Pagdilat ko ng mata, nakahiga ako mag-isa sa gitna ng isang masukal na kaparanan. Walang tao, walang ingay, taming hangin at katahimikan. Biglang bumuhos ang takot sa dibdib ko kaya agad akong tumakbo. Desperadong makatakas sa nakakabinging katahimikan na iyon. Pero paglabas ko ng gubat, lalo lang akong nawala ng pag-asa. Sa paligid ko, puro dagat, hanggang abot tanaw. Isa pala, islang hiwalay sa mundo. Hindi pa ako nakakabawi nang marinig ko ang isang matinis na sigaw sa di kalayuan. Agad akong tumakbo papunta ron. Pagdating ko, parang impyerno ang bumungad sa akin. Isang eroplano ang nabiyak sa dalawa. Ang kalahati nito ay naglalabas pa ng usok at sa paligid ay puro iyakan at daing ng mga sugatan. Wala akong oras mag-isip. Agad akong sumugod sa mga labi para tumulong. Biglang ay malakas na kalabog. Ang naputol na pakpak ng eroplano ay malapit ng bumagsak at may buntis na babaeng naiipit sa ilalim. Sa isang iglap, tumalon ako papunta sa kanya at nagawang hilahin sa palabas bago tuluyang gumuho ang pakpak. Pero kapalit noon, ako naman ang malubang na sugatan. Para maggamot ang sugat ko, pumasok ako sa mas makapal na bahagi ng gubat. Doon ko nakilala si Kelly. Mukha siyang mahina, pero ang mga mata niya ay punong-puno ng tapang. Walang anesthesia, walang disinfectant. Kumuha lang siya ng karayom at sinulid at diretsong tinahi ang laman ko. Kumagat ako sa sakit habang ang malamig na pawis ay bumabalot sa buong katawan ko. Pagsapit ng gabi, sinabi ko sa kanila, kung mahanap natin ang cockpit, baka magamit pa natin ang radyo para humingi ng tulong. Biglang natigilan si Kelly. May naalala siya. May nakita raw siyang makapal na usok sa kabilang bahagi ng isla. Posibleng naroon ang kalahati ng eroplano. Pero bago pa kami makapagplano, may narinig kaming kakaibang ugong sa gubat. Isa-isang nababali ang mga puno. Hindi iyon hangin. Parang may napakalaking ilalang na gumagalaw sa dilim. Kinabukasan, kahit hindi tiyak ang kalalabasan, isinama ko sina Kelly at Sam. Kailangan naming mahanap ang cockpit. Sa gitna ng hirap at panganib, sa wakas ay nasilayan namin ang kalahating ulo ng eroplano. Pagpasok namin, patay na ang mga pasahero sa first class. Sa islang ito walang saysayang pera o kapangyarihan. Buti na lang sa cockpit ay may buhay pa. Ang kapitan, malubhang ang sugat niya at halos wala ng malay pero pilit niyang ipinaliwanag ang nangyari. Pagpasok daw ng eroplano sa lugar na ito, biglang nawala ang signal. Pagkatapos, may kaibang malakas na hangin na tila pumunit sa eroplano sa ere. Mas masahol pa, sira ang reserbang radyo. Wala kaming paraan para tumawag ng tulong. Hindi pa kami nakakapagproseso ng lahat ng marinig naming muli ang tunog na iyon. Mas malapit na, isang napakalaking anino ang gumalaw sa pagitan ng mga puno. Doon namin naunawaan ang katotohanan. Hindi lang kami ang narito sa isla at nagsisimula pa lang ang pangangaso. Kung nagustuhan niyo ang ganitong mga video, pa-like and share and follow na rin. Salamat.